Okay. Okay, tapos na tayo dito sa Igorot Stone Kingdom. Bali, saktong 12 o'clock na. Bali, magla-lunch na ho tayo. So, pupunta tayo. Bali, magla-lunch tayo sa Lemon and Olives. Ayan. Sige. I'm not quite sure the address, pero alam ko yung yung pangalan ng restaurant. Lemon and Olives. Parang pinagigitnaan lang siya ng Mines View Park at saka Camp John Hay. Okay, sige. Lunch na tayo. So, nandito na tayo sa loob ng Lemon and Olives. Dito po sa 26 sa Outlook Drive. Ayan. At in fairness mga kaibigan, sobrang ang ganda ng vibe dito. At yung ambience sobrang ganda. Ipakita ko sa inyo yung overlooking view natin. Ipakita ko sa inyo. See? So, kitang-kita yung pine trees. Wow! Ang ganda, no? See? Yung view pa lang, panalong-panalo na. Lalo't kayo'y kumakain dito sa kanilang alfresco dining. Ayan. So, ito, mga kaibigan, mamaya-maya ituturo ko kayo sa kanilang dito sa loob ng restaurant. At napakaganda. Very relaxing yung place kasi nga nakapaligid sa inyo yung mga pine trees dito. At nakita ko to sa review, ang ganda ng review nito. At yun nga, number one, yung ambience. Siyempre, titingnan natin yung mga pagkain kung worth it ba yung price. Pero mga kaibigan, mga kabiyay, yung menu nila ipapakita ko sa inyo. Yung price naman is affordable. Pakita ko sa inyo. Okay, ito ang kanilang menu. So, ito. Check natin. Sa mga starters nila, parang nagre-range lang ng 270, 200. Ayan, yung Saganaki, 270. Paki-screenshot na lang itong menu natin. So, meron din silang off the grill. Ayan. Nasa range ng 300, yung solo, 450, yung shared. Ayan. Lemon and olives lamb chops. Ayan. Yung standard chops, nasa 1,760. Good for 2 na yan. Good for 4, 3,200. Okay. Tapos, ito yung off the grill. Ito yung Greek kebab. Nasa range ng 450. Yung chicken, 390. Agnus beef, 680. Ayan. Tapos yung seafood nila, grilled prawns, 1,150. Good for 2. Good for 4 naman is 2,150. Ayan. Grilled fish. Yung tuna, 460. Ayan. Tapos next, ito, off the oven. Ayan. Ito, mga pasta na yata to. Nasa 360. Stuffed tomatoes and peppers, 320. Ayan. Ito pa. Ito yung mga dessert. Classic baklava, 220. Ayan. So, ayan, makikita nyo yung pine trees, napakaganda, oh. Sobra, no? Grabe. Tapos ito pa, so, sinabayan pa ng ulan, kaya medyo yung klima ngayon dito ay sobrang lamig at talagang malamig talaga mga kaibigan. Kahit nga doon sa Igorot Stone Kingdom na kung saan tayo nanggaling kanina lang. Okay, dumating na yung order namin. So,
Kay Tiffany yung chicken kebab. Yan, with rice. Tapos ito yung sa akin yung tuna with rice. Ay, let's pray. Yan. Wait lang ba? Then yung sa akin, yung kay Mrs. Ano to, Mi? Stuffed tomato and pepper. Stuffed tomato and pepper. Ayan. Beef. Yan. May rice na rin to sa loob eh, no? May rice na sa loob. Yan. So, ito ang order namin dito sa Lemon and Olives. Okay mga kaibigan, so ngayon natikman na natin yung mga in-order natin. Yung sa akin, again, yung grilled tuna. Kay Tiffany, yung chicken kebab with rice. Then yung kay Mrs. yung stuffed pepper and tomato. May rice na rin po siya kasama sa loob. Ayan. Subukan natin. Malaking serving mga kaibigan, presentation, ayos. Kaya, tikman na natin. Yung tuna nila, okay, hindi siya dry, very moist. Masarap, masarap. Masarap, tuna pa lang, masarap. Wala pa yung rice, ha? Hindi ko pa pinipigaan ng lemon yung tuna. Kaya subukan natin with the lemon. I just tried with lemon. Sarap. Yung tuna talaga nila well cooked, moist, hindi siya dry. Okay, tikman naman natin yung kay Mrs. na in-order niya. Ito yung stuffed tomatoes and peppers. So, ang included nito is yung tomatoes and peppers filled to the bursting point with special seasoned ground beef o ground beef broth. Siyempre with rice, feta cheese, and tomato sauce. Check natin. Then, ipanin natin yung bell pepper kasi ang kinuha ko kasi yung ground beef. Ang kinuha ko kasi yung ground beef. So, ipanin natin yung bell pepper. So, meron tayong ground beef, tomatoes, and the bell pepper. Okay. Sarap. Mga kaibigan, so ito na yung aftermath ng lunch natin. Yan na. Grabe, ang sarap. Sarap ng lunch. At subukan niyo pumunta rito sa Lemon and Olives. Grabe, sobrang sarap ng food at yung ambience maganda. And after nito, umorder din kami ng dessert. Ipapakita ko sa inyo kung ano-ano po yung mga dessert na in-order natin. Okay? Okay mga kaibigan, dumating na yung ating dessert. So, ang in-order namin is carrot cake. Ayan, carrot cake. And ito ay pecan tart. And yung isa kay Mrs. nag-picture pa siya. So, ito naman yung baklava cheesecake. Ayan. Ilalagay ko na sa screen yung mga price pa nila. Nakalimutan ko na yung price. Ayan. Sige, subukan na natin. Tikman na natin ang mga dessert natin. Subukan natin tikman yung baklava cheesecake. Sarap. Sobrang tanggal, tumay talaga. Sarap. Sobrang sarap, lalo na yung pinaka-ilalim ng cake. Subukan naman natin itong pecan tart. Hindi matigas pero kaagatin ko nila. Hindi siya matamis, pero pasok. Ngayon naman, subukan naman natin tikman yung carrot cake ni Tiffany. Sige, buka ka na.
Sige, hati tayo. Kukuha lang si Dad. Tingnan natin. Sarap. Sobrang sarap. Mas kung i-rate ko silang tatlo, siguro number 1 yun ito. Number 1 si baklava cheesecake, number 2 si carrot cake, and number 3 ito si pecan tart. Okay mga kabiyahe, so bill reveal na tayo dito sa Lemon and Olives. Okay, so ito yung mga in-order natin. Kung makikita nyo, yung number 1 is tuna, 460. Geek kebab chicken, 390. Ito yung kay Tiffany. Stuffed tomatoes and pepper. Ito yung kay Mrs. 320. So sa dessert naman, pecan tart, 65 pesos. Baklava cheesecake, 220. Carrot cake, 190. And hot tea, umorder kami ng dalawa, 240. So all in all, total bill po natin is 2,019.64. Plus service charge kasi po is 8%, so 134.64. Okay mga kaibigan, so 2,019.64 ang bill po natin dito sa Lemon and Olives. Ayan mga kaibigan, mga kabiyahe, so natapos na ang lunch natin dito sa Lemon and Olives. Ayan, ang address ilalagay ko lang po dito sa screen. At grabe, highly recommend itong place na to pagdating sa pagkain, and affordable na price is worth it po. Ayan, mag-aabang na ho kami ng taxi, balik uli tayo sa hotel. Okay, so thank you sir. Okay, okay, we're back. Okay. Okay. Wow, ang linis Okay, malinis, pabango. At we're back. Yan, bali kasi kanina bago kami umalis, nag-asa ko doon sa pinaka-reception o sa lobby na kung pwedeng i-clean yung kwarto namin. So, ito na nga, malinis uli, maayos yung mga kama at mabango uli yung kwarto natin. Yan. Kaya nakabalik na uli tayo dito sa ating hotel, dito sa Travel Light Express. At yun, yung mga pinuntahan natin today, nag-strawberry farm sa may La Trinidad, Benguet. But unfortunately, wala po tayong nakuha o na-pick na strawberry dahil pagdating nga namin doon lang namin nalaman is hindi pala season ng strawberry. Sana dapat nag-research muna kami, di ba? Pero anyway, okay lang. At least alam na natin na October, wala pa. By December daw, yan, season na po ng strawberry. At nakita nyo naman po sa video na along strawberry farm, marami na rin po mga nagbebenta ng mga strawberry products, tsaka yung mga souvenir items. At yung mga walis tambo, nandun na rin, mga mura. Kaya kung kayo po yung magpa-plan na pumunta ho dito at balak na pumunta dun sa strawberry farm, mas maganda by December para makapag-pick kayo ng mga strawberry. Then, after ng strawberry farm, nag-taxi kami papuntang Igorot Stone Kingdom. At yun, nakita nyo, grabe, ang dami, jam-pack yung mga turista. Grabe, ang daming tao. At syempre, first time namin nakapunta doon at medyo nakakamangha yung site o yung place na yon. At yun lang, medyo ingat lang sa mga kababayan po natin, mga turista, lalo na yung mga senior po natin at gustong umakyat. Kasi yung sitwasyon kasi ng Igorot Stone Kingdom, hindi pantay yung yung mga lalakaran nyo. May mga uphill, may downhill, kasi medyo maze. Yan, sa atin, yung mga kabataan at saka yung mga katulad natin, yung mga na kayang maglakad at umakyat, okay lang. Pero yung mga
lolo't lola natin, yung mga seniors po natin, I think hindi ko na i-recommend. Siguro medyo baka mahirapan sila. Sobrang i-guide nyo sila, hawakin nyo silang maigi. Then after nyon mga kaibigan, syempre 12 o'clock na, nagpunta na tayo dito sa Lemon and Olives. Ayan mga kaibigan, sobrang sarap, affordable po yung presyo, at nakita nyo naman po yung mga kinain po natin at yung bill mga kaibigan. Well, reasonable naman po yung price. At syempre yung isang nagpa-struck po sa amin at talagang nagpamangha po sa amin is yung ambience. Doon sa alfresco dining nila is makikita nyo yung mga pine trees. Syempre, malamig na panahon at umuulan at doon ka kumakain sa alfresco dining nila ay talagang mafe-feel mo yung vibe ng Baguio dahil sa malamig na panahon at mga fog. Okay mga kaibigan, siguro hanggang dito na lang po yung video po natin. Abangan nyo po rin po yung mga susunod nating mga Baguio travel vlogs po natin or videos. Hanggang sa muli, kita kits, always stay safe and God bless. Maraming po salamat.